Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan nare-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga mga kababayan, Diyos ko po, nabigla ang lahat just in breaking news. Mga DDS naiyak sa sinabi ni BP Sara. Piso lang. Nako, yan mga kababayan ang ating alamin at bibigyan ng komento mula po kay Balitang Pinoy TV. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito nga mga kababayan, bago po natin muling pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito mga kababayan, may i-share lang po ako. Good news po sana ito kung matutuloy. Itong panukalang bitay sa Pilipinas. No? Ito mga kababayan, pakinggan po natin. Inihain sa Kamara ang panukalang batas na layong ibalik ang parusang kamatayan sa bansa. Sa House Bill 10910, nakasaad na papatawan ng parusang kamatayan sa pamamagitan ng firing squad ang mga opisyal ng gobyerno na makakatulang guilty o nagkasala sa kasong plunder, murder, illegal drugs at iba pang karumal-dumal na krimen. Nako mga karibo natin. Mukhang malabong makapasa ito. Buruin mo, illegal drugs at saka plunder. Diba itong dalawang ito mga kababayan, may mga convicted na tayo nakaupo dyan ngayon eh. Sa palagay nyo po ba itong mga ito ay papayag na mabitay sila? Yung alam lang natin, paano yung mga ibang hindi pa natin alam na maaaring imbestigahan? Di ba? At maaaring maging convicted rin. Pagdating ng panahon, bitay rin pala sila nito. Itong mga politiko, naku, yari yung mga ito. Pero sana maging batas ito para kumonti naman ang krimen dito sa bansa natin, di ba? Sa pamamagitan naman ng lethal injection ang parusang kamatayan sa ibang kriminal na nagkasala ng katulad na krimen. Ayon kay Duterte Youth Party List Representative Drixie May Cardema, naghain ng panukala. Naniniwala silang maibabalik ang disiplina ng mga Pilipino kung maibabalik ang death sentence na magbubunga ng isang ligtas at payapang lipunan. So yan mga kababayan, tama naman di ba? Kailangan talaga may parusang kamatayan para magbago ang mga hinayutak na ito. Pero mga kababayan, suntok sa buwan po ang batas na ito sapagkat mga politiko po ang magdi-decide rin kung ito ba ay aprobahan nila o hindi, di ba? Sa dami siguro ng mga may kasong plunder, yung iba convicted na nga mga kababayan, nakaupo pa rin dyan sa Kongreso at maging sa Senado. Hindi sila ang unang matitestingan nitong parusang bitay kung nagkataon, di ba? Alam niyo, sabi ko pong suntok sa buwan ito mga kababayan, kasi yun ang panukalang batas, no, ni Congressman Pulong Duterte, ay wala na pa tayong narinig yung mandatory hair follicle test or random drug testing sa mga politiko. Di ba? Wala na tayong narinig Pero, di ba? Kasi hindi rin kasi binibigyan pansin ng mga mainstream media Isang beses lang binalita, wala na. Ito, hindi nga ito binalita siguro sa mainstream media. Ito, mainstream media pala ito. I mean, na parang series ba mga kababayan? Parang para marinig. Kasi itong mga politiko, mga karibo natin, hindi mo yan makukuha sa isang tanungan, sa isang pag-iimbestiga or sa isang interview lang. Kailangan, kung mayroon po kayong gustong malaman or kung mayroon po tayong gustong mangyari, tulad ng ginagawa nila noon kay Pangulong Duterte, no? Kahit hindi po yun ang topic, ay i-insert nila, maitanong lang kay PRRD. Diba? Pero ngayon, wala tayong naririnig, mga karibo natin.
patungkol po dito at doon sa sinasabi ni or doon sa panukalang random drug testing ni Congressman Pulong. Wala na tayong narinig. Ano kaya ang nangyayari sa ating mainstream media? Mga kababayan, well anyway, alams na po yan. At ito pa mga kababayan, di ba sinabi ni PBBM na sa gobyerno, sabi niya, bawal ang magwaldas sa bagong Pilipinas. Yun ba yun? Bawal ang magwaldas sa bagong Pilipinas. Eto, pakinggan po natin si Senator Joel Villanueva kung paano ga ba nagwawaldas ang bagong Pilipinas. Management National Government Budget. Ngayong taon po, 2024, mas mataas po ang inilaan na budget ng Kongreso para sa DPWH alone. Dito po sa flood management, nasa 1.35 billion kada araw. Meron po ang DENR, meron din po ang MMDA, meron din po ang Pag-asa, meron din po ang Climate Change Commission. Aabutin po ito ng 1.44 billion kada araw. Hindi na po band-aid solution ang ating kailangan. Hindi po natutuwa yung mga kababayan natin na dinadala natin sila sa evacuation center. Kahit may dala po tayong relief goods, hindi na po sila natutuwa. Di naman po nila gustong pumipila lagi para makakuha ng relief goods, Mr. President. Wala na pong gusto na pumipila para makatanggap ng relief goods. Ang gusto nila, solusyon. Hanggat wala po tayong klarong solusyon o master plan, mananatili po itong Anli Baha. Pero hindi po only ang resilience ng ating mga kababayan. Hindi po only ang ating pondo. Hindi po only ang buhay ng ating mga kababayan. So yan mga kababayan, bawal lang magwaldas sa bagong Pilipinas. Pero tingnan niyo po yung report ni Senator Joel Villanueva. 1.44 billion kada araw po ang nagagastos para dito sana sa flood control projects mga kababayan. Pero anong tawag dito sa 1.44 billion? Billion mga kababayan. Hindi ba ito pagwawaldas ng bagong Pilipinas? Kayo lang ang nagbago ng Pilipinas. Kayo lang din siguro ang nagbabago sa panahon ngayon. Pero yung mga kami, tayong mga nasa laylayan, nako, hirap na hirap sa pagbabago mga kababayan. Yan na ba ang sinasabi nilang bawal ang magwaldas sa bagong Pilipinas? Well anyway, ano po ang inyong reaction dyan? I-comment na lang po. At ito na, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan. Panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito na po. Sinagot na po ni Vice President Inday Sara Duterte sa kasakaling bigyan siya ng zero budget. Sabi ni VP Sara, handa na kami dyan. Handa na kami sa zero budget na yan. Wala kaming pake sa inyo. Kayong mga takang kongreso, kung yan lang talaga ang i-approve ninyo, dahil inggit kayo, sinabihan na nga kayo, nilatag na ni VP Sara yung proposed budget, hindi pa rin kayo makakaintindi. Sinabi niya, kayo nang mag-decide dyan. Kung sa tingin nyo, bigyan nyo ng piso budget, hindi naman yan para kay VP Sara. Remember mga taga-kongreso, para yan sa taong bayan. Kung bibigyan nyo ng piso ang Office of the Vice President, insulto yan sa taong bayan. Because of the end of the day, lahat ng ibibigay nyong budget kay VP Sara, para yan sa taong bayan. So utak-utak rin ang isipin ninyo. Heto, pasok kayo. Ma'am, regarding naman po dito, kasi isa sa plano daw po nila ay bigyan kayo ng 0 or 1 peso budget ang OVP po. Kung sakaling mangyari po ito, ano ang magiging hakbang po? Pero remember hindi imposible yan. Possible talaga na mangyari yan na piso lang ang i-budget sa kanya. Dahil yung iba dyan, mga onion skin. Di ba? Si Zaldico, nagagalit. Remember, si Zaldico, hindi niya direktang sinagot ang mga issues na ibinabato ni VP Sara. Okay? What he did was, yung sinagot po ni Zaldico, alam nyo kung ano ba mga kababayan? Paninira. Paninira sa mga Duterte. Tinitira niya, yung mga Duterte. Si VP Sara nagpakita ng resibo, mayroon pang papel na pinakita, wherein na talagang silang dalawa nga ang may hawak ng budget. Pero ang sabi ni Zaldico,
No, wag kayo maniniwala, no? Nambubudol lang si BP Sara, ha? Gaya ng tatay niya, mambubudol, ha? Fake good governance and fake war on drugs. Yan po ang tatak Duterte, sabi niya, di ba? Oh, yan po ang sinagot niya, pero he doesn't answer, ha? Yung sinasabing silang dalawa, yung may hawak ng budget. Yung mga kasalanan raw ni Duterte, ganun, ganyan. Lumihis ka sa issue, sir. Stick to the issue. Kung ano yung sinabi ni VP Sara patungkol sa inyo ni Romualdez, yun ang sagutin mo. Di ba? Stick to the issue. Ngayon, dahil nagagalit kayo kay VP Sara, kung bibigyan nyo ng piso budget na, hala, kayong bahala. Narinig din namin na merong defunding, i-defund daw ang Office of the Vice President budget. Narinig din namin na posibleng piso lang ang ibigay na budget sa Office of the Vice Imagine that, 1 piso. Oh, kung piso ang budget, ako na lang magbibigay. President. Handa ako sa Office of the Vice President na magtrabaho kahit walang budget. Imagine that one. Yan ang tunay na may malasakit sa taong bayan. Kahit raw piso ang ibigay na budget para sa kanya, still na magtatrabaho siya. Oh, hindi ba yan insulto sa inyo mga taga-kongreso? Kayong mga representatives dyan, mga iilan? Hindi naman lahat ha. Yung mga mahilig lang kumestyon ni VP Sara. Hindi ba kayo nahihiya? No, yung budget po ni BP Sara, ibibili po nila yan ng mga mamahaling gamit, no? Tulad ng bags, relo, di ba? Bibili po nila yan, hindi yan masasayang mga kabayan. Yung pera ng taong bayan, hindi po yan masasayang, ha? Kasi ibibili po nila yan ng mga mamahaling gamit, like bags, relo, di ba? O, marami pang iba, kotse. Hindi po yan masasayang, magagamit po nila yan, eh. Sakaling bigyan nyo ng piso na budget, magtatrabaho pa rin sila. Utot nyo. Oh. Maliit lang yung opisina namin, maliit lang yung operations namin, kaya kayang-kaya namin na magtrabaho kahit walang budget. Alam naman namin na kapartiyan ng pag-atake, kaya kami tutuloy-tuloy lang. Oh, alam ni VP Sara, handa ang mga tao ni VP Sara at si VP Sara. Siyempre, tuloy-tuloy lang yan mga kabayan sa pagtulong. Pero, pagdating ng oras, nagigigil tayo, pagdating ng oras, na sila naman, sila naman, nako, sila naman po ang nasa posisyon, magtago rin kayo, piso lang ang ibibigay niya sa inyo, or hindi na talaga kayo bibigyan pagkat suggest na natin, isasuggest natin, no? parang makikinig rin sa atin, no? Pero isasuggest pa rin natin. Nabuwagin na yung kongreso yan, wala namang kwenta. Puro ng pagwawaldas ng pera ng taong bayan. Kaya kayong mga nasa kongres, kayo lang ang yumayaman. Kaming mga nagbibigay ng o nagbabayad ng tax, kaming mga taxpayer, patuloy na naghihirap. Pero bakit kayo? 'Di ba? Kayo na pinasweldo lang namin, kayo ang yumayaman. Kaming nagpapasweldo sa inyo, hirap na hirap. Yun ang malaking question mark mga kabayan. Tayong nagpapasweldo sa kanila, tayo yung mga mahihirap tuloy. Pero silang pinasweldo lang natin, no? Sila ang yumayaman at yumayaman. Nako, talaga naman nakakapanggigil. Handa sila. Kung piso ang budget, alam nilang lahat na isa ito sa mga atake ni Romualdez. Alam niya, wag na tayong magbulahan dito. Ang kalaban po ni VP Sara, ang number 1 na kalaban ni VP Sara, si Martin Romualdez. At sino yung nagpasipsip ni Martin Romualdez, yun rin ang magiging sagabal po sa pagiging Vice President ni VP Sara. Di ba? Nakakahiya sila. Piso lang ang budget pero tuloy pa rin. Oh. Alam nila, ganyan naman talaga ang politika. Kaya, mahirap umunlad ang ating bayan dito sa administrasyon na ito dahil sa mga taong ganyan. Huling kami sa kailangan namin gawin para sa bayan. Madam Vice President, panghuli na lang po, no? Sa kabila po ng nararanasan ninyo na pag-atake, kaliwat kanan, at ang kalagayan po ng ating bansa, ano pong inyong mensahe sa ating mga kababayan? Mensahe ni VP Sara, sa sobrang atake, halos na nga hindi siya nagpapa-apekto dito sa mga atake laban sa kanya. Kung ano-anong mga bintang patungkol sa confidential funds na wala namang katuturan, binigay na ni VP Sara ang lahat. At sabi pa
niya, itong patungkol po sa confidential funds, may 3 po na kaso na ito. Meaning to say, she doesn't have to answer that one anymore in the Congress. Kasi doon niya yan sasagutin sa mga kaso na ibinabato sa kanya. Di ba? Paulit-ulit na lang tayo. Kasi gusto nila ma-video in media. Pero sorry, matapang itong leader na ito. Matapang si VP Sara. Kaya nga, sabi ng taong bayan na itong si VP Sara will be the future president of the Philippines. Ang layo ni PBBM. Tama nga yung sinabi ni former President Duterte na weak leader si PBBM. Pero itong si VP Sara, vice president pa lamang, pero ang tapang-tapang. Ganito ang dapat maging leader. Unang-una mensahe ko sa ating mga kababayan, huwag silang magpadala sa ingay ng politika. Kung makikita natin sa kasaysayan, lagi talagang inaatake ang Vice President dahil siya yung tinitingnan ng mga tao na baka magiging sunod na presidente. So lahat ng mga gustong tumakbong presidente ay uunahin nila at atakihin talaga ang Vice President. Kaya huwag silang magpadala sa ingay ng paninira at politika. Di ba? Tama si VP So yan mga kababayan, huwag tayong magpadala sa ingay ng politika at mga black propaganda na mga nagtatangkang maging presidente sa susunod na eleksyon. Yan po ang mensahe mula kay Vice President Sara Duterte. Ano masasabi niyo dyan mga kababayan? Kung ikaw ngayon nadadala na, kalma lang. Kumalma ka lang kaibigan. Kumalma ka lang kabayan. Dahil hindi pa natin panahon. Ngayon, siguro ngayon ay panahon nila, pero pag hindi na talaga natiis ng taong bayan ay baka mapabilis ang panahon ni VP Sara. Yan mga kababayan, ano man po ang inyong opinion, reaksyon, or kritisismo sa video nito ay comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong pong reaksyon, opinion patungkol po dito. Alright? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Maraming salamat po.